Hindi ko alam na noong gabing iyon, pero pinagsisisihan ko, kasi. Hello, magandang araw sa iyo Ate Vine, sumulat ako sa iyo upang ibahagi ang aking karanasan, at baka sakaling mapanood niya ito dito. Ako si Nadia, 29 years old, nagtatrabaho bilang call center. Nakilala ko si Mr. M sa isang site, kapag hindi pa ako busy sa aking work, ay nakikipag-usap pa ako sa kanya. Sa aking pagkakakilala sa kanya, mabait, sweet, masaya ako pagkausap siya, medyo malayo ang lugar namin sa isa't isa, tumagal ng 4 na buwan ang aming usapan. Hanggang sa nagkaroon ako ng day off, at sinabi ko yun sa kanya, kaya niyaya naman niya ako, dahil kami na Ate Vine, halos 1 buwan na rin kami. Kaya pumayag ako na makita ko siya sa personal. Excited ako sa araw ng aming pagkikita. Tinabasan ko pa ng damo ang aking kuweba, dahil alam ko na may mangyayari, matagal-tagal na rin akong walang kaana-ana, nasa 2 taon na rin. Kaya nang magkita kami, ay nag-check-in na kami agad, doon na kami kumain. Pagkatapos nang namin kumain, sabay na kaming naligo, ang gwapo niya Ate Vine, matangkad, macho, lalo na nung naligo kami, nakita ko ang alaga niya, may pagmamalaki din naman talaga, perfect talaga siya para sa akin. Habang nasa banyo kami, ang alaga niya, na halos isinasagad niya, doon palang rapsa na siya. Ako sa banyo, at rapsa ako habang ko. Pagkatapos namin, ay nagpainit kami ng alak, at kwentuhan, maya-maya pa. Ako ng tuluyan, liyad-liyad talaga ako, nang niya ang mahiwagang kwebo ko, sinabayan pa niya ng grabe rapsa, at nagtutubig talaga. Sa magdamag ay kami, at nakarami kami ng iba't ibang na hindi ko talaga naranasan sa ex ko. Dito talaga pakiramdam ko nasa ibabaw ako ng ulap. Kaya nga nang makauwi kami kinabukasan, halos hindi ko makalimutan, palagi kong naiisip yung nagawa namin, minsan pa nga napapanaginipan ko pa, dahil marapsa naman talaga, naging maayos ang aming communication, hindi na bago ang sweetness niya. Hanggang makalipas ang 1 buwan. Doon ko palang napansin na may kakaiba sa akin, dahil nahihirapan ako sa work at hindi makapag-focus, suka ng suka, at palaging nahihilo, kaya nagpa-check up na ako. Buntis pala ako, dinatnan kasi ako, kaya bakit nagkaganito, sabi ng doktor may ganun daw talaga na kahit nagkaroon pa, ay nag-positive na. Nasabi ko na kasi kay Mr. M na nagkaroon ako, tapos makalipas ng 2 weeks, pala ako. Kaya nang sinabi ko kay Mr. M nagtaka siya. Imposible daw iyon, baka daw may iba pa akong BF, may gumagamit daw sa akin maliban sa kanya, hindi niya matanggap ang bata, huwag ko raw siyang gamitin kung hindi ako kayang panagutan ng Pinaliwanag ko na ang lahat sa kanya, niyaya ko pa siya na magpa-DNA test paglabas ni baby, bago siya magdesisyon, pero wala akong nagawa, hindi talaga siya naniwala sa akin. Binulok na niya ako sa contact namin. Kaya wala na akong magagawa kundi harapin ang pagkakamali ko. Umalis ako sa trabaho ko at umuwi sa probinsya namin. Tinanggap naman ako ng aking mga magulang, sa ngayon daw, mas okay ang may anak kaysa sa may asawang walang kwenta, kaya paglabas ng baby ko, papalakihin ko ito ng puno ng pagmamahal, ipaparamdam ko na walang kulang, kahit wala siyang papa na makikilala, may mabait naman siyang lolo at lola na makakasama.